Halaka, sino gumawa nito? Bakit may butas? Simula nung umuwi si Tito mula sa probinsya, ay maraming butas ang saging. Sa likod ng bahay namin ay may maliit na taniman ng saging na matagal nang nandun. Halos araw-araw ko iyong nakikita mula pagkabata. Minsan ay kumukuha kami ng hinog na bunga para gawing pritong saging. Minsan naman ay nilalaga lang at kinakain kasama ng kanin. Normal lang ang lahat sa taniman na iyon at wala naman kaming napapansing kakaiba. Nagbago lang ang lahat noong isang linggo nang umuwi si Tito mula sa probinsya. Galing siya sa Bicol dahil may inaasikaso raw siyang lupa na iniwan ng lolo namin. 3 araw siyang wala bago siya bumalik sa bahay. Pagdating niya ay tahimik lang siya. Hindi tulad ng dati na madaldal at laging may kinukwento tungkol sa kung saan siya galing. Pagdating niya ay naupo lang siya sa bangko sa labas ng bahay at matagal na nakatingin sa likod ng bahay kung saan nakatanim ang mga saging. Kinabukasan ng umaga ay pumunta ako sa likod para kumuha sana ng ilang bunga na pwede naming kainin. Pero paglapit ko sa puno ay agad akong napahinto. Halos lahat ng saging ay may maliliit na butas. Hindi lang 1 o 2, marami. Parang may matulis na bagay na paulit-ulit na tumusok sa bawat bunga. Napakamot ako sa ulo dahil hindi ko maintindihan kung anong klaseng hayop ang kayang gumawa ng ganun. Tinawag ko si Mama at pinakita ko sa kanya ang mga saging. Pagtingin niya ay napansin din niyang kakaiba ang itsura ng mga butas. Pantay ang pagkakagawa at halos pare-pareho ang lalim. Tinawag niya si Papa para tingnan. Sinabi lang ni Papa na baka peste o ibon lang daw yun. Pero habang tinitingnan namin ang mga saging, ay napansin kong nakatingin si Tito mula sa bintana ng bahay. Tahimik lang siya at parang may iniisip. Hindi na namin iyon masyadong pinansin. Pero kinagabihan ay may narinig akong kaluskos sa likod ng bahay. Bandang hating gabi na iyon at halos tulog na ang lahat. Lumapit ako sa bintana at sumilip sa labas. Sa ilalim ng puno ng saging ay may nakatayong tao. Si Tito. May hawak siyang matulis na patpat at isa-isa niyang tinutusok ang mga bunga ng saging. Hindi ako makapaniwala sa ginagawa niya, kaya matagal akong nakatitig sa kanya mula sa bintana. Habang ginagawa niya iyon, ay may narinig akong mahina niyang boses. Parang may kausap siya. May mga salitang hindi ko masyadong maintindihan.